Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, dadako po tayo sa ating internship class. Pag-usapan po natin yung Session 6, Leaders Lead. Dito po, matututunan natin na ang isang leader hindi lang sa galing niya kung paano mag-lead, kanyang kakayanan, kundi pati rin po paano mag-handle ng problema ng ibang tao, at the same time paano magkakaroon ng maayos na character ang isang leader, yung importance nito. Sabi po ni Steve Morel, build your team, then graciously and unapologetically lead it. Sabi ni Steve Morel. So, dapat tayo po ay nag-lead with a humble heart, with humility, with kindness, and at the same time, we set a standards na dapat tayo mismo ang nagiging role model na papakita natin sa kanila na hindi tayo kumukompromiso pagdating sa paglilid. Ayan. And sabi po ni Albert Einstein, try not to become a man of success, but man of value. So, tayo po as leader, we give value, add value sa ibang tao. So, dapat tayo mismo ginagawa natin ang sarili natin na valuable. Nag-i-invest dapat tayo sa ating sarili. And Psalm 78 verse 72, sabi ni David, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he lead them. So napaka-importante po na tayo as leader, dapat meron tayong puso, no? Ibig sabihin, maayos yung ating character, meron tayong compassion, marunong tayong umabot sa iba, meron tayong kindness sa iba, and at the same time, meron tayong skillful hand. Dapat meron tayong character, at the same time, skill. So, dapat ito, meron tayo pareho para makapag-lead po tayo effectively. Ayan. So, meron po tayong pag-uusapan na tatlong tools to help a leader to lead their teams. So, number 1 is energy. Ayan. So, sabi sa Romans 12 verse 11, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, and serve the Lord. So, sabi po dito ni Paul, no, dapat wag daw po tayong maging tamad. And at the same time, dapat manatili tayong on fire habang naglilingkod sa Diyos. So, napaka-importante po ng energy, no, na nakikita po yan ng mga tao na pinamumunuan po natin. Dapat makita sa atin na tayo ay nagsiset ng energy, ng atmosphere, no, sa ating gawain o sa ating ministry. Dapat po makita po sa atin yung pagiging on fire, yung kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Kahit minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, dapat malagpasan natin to. Dapat hindi makita sa atin yung mga pinagdadaanan po. Ayan, next is clarity. Dapat malinaw, no? Ang mga detalye o details or yung task na pinapagawa natin sa kanila. Sabi po sa Matthew 28 verse 18 to 20, Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until to the very end of the age. So, doon po sa binigay ni Jesus na Great Commission, napakalinaw po. Meron po siyang mission, meron siyang instruction, at meron siyang vision. So, habang si Jesus paakyat na ng langit, nagbigay siya ng gagawin sa mga disciple. Una is syempre yung mission. Sabi dito, bakit binigay ito ni Jesus? Kasi all authority in heaven and on earth has been given to Jesus. So, bakit kailangan mag-disciple? Kasi binigay na kay Jesus lahat ng authority. Okay? So, na kailangan i-fulfill, no? Kaya natin na-fulfill yung mission kasi ibinigay na kay Jesus yung authority. Malinaw po. Next naman is yung vision. To go and make disciple.
yan po, napakalinaw po na ang pinapagawa sa atin ni Jesus is to go and make disciple. And ang scope po nito, all nations. Ayan po. So, dito po, makikita natin, mas madaling i-execute kapag meron tayong mission or methods na gagawin. Sabi po dito, baptize in them the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And teach them, observe all Jesus had commanded them. So, pinakita po dito na napakalinaw nung pag nag-disciple po tayo, ito po yung gagawin natin. So, meron siyang method dun sa ating vision. So, mas madali po siyang ma-execute kapag may clarity. No? So, tayo po as a leader, dapat po dun sa mga ating hinahawakan or pinapadisciple sa atin ng Diyos is dapat malinaw rin po yung task na pinapagawa natin sa kanila. Ayan. And lastly, una po is energy, clarity. Next po is yung unity. Ayan. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ayan. So, unity. Ibig sabihin, panatilihin po nating maayos. No? Make a room na alam natin na yung ating kasamahan o kagrupo o ka-churchmate, magkakamali yan. Darating yung time, madidisappoint ka dyan. So, make a room for every effort na mapanatili natin yung peace. No? Dapat tayo ay peacemaker. Yan. So, sabi pa dito, a man's wisdom give him patience. Ibig sabihin, dapat tayo ay makita sa atin yung pasensya, no? Fruit of the Spirit yan. It is the glory to overlook an offense. So, ibig sabihin, hindi ka dapat basta-basta naaapektuhan dun sa shortcomings ng ating mga kasamahan o ka-churchmate. So, dapat po tayo po mismo may allowance na alam natin hindi sila perfect. Alam natin na magkakamali sila. So, dapat mapanatili natin yung unity. Unity in diversity. Hindi man kayo mag-agree o sa isang bagay o sa isang desisyon. Ang importante mapanatili yung peace at unity sa ating simbahan. So, sabi dito, leaders build trust. Napaka-importante po na ang isang leader dapat ay trustworthy. Ayan. Sabi po dito, if anyone aspire to the office of overseer or leader, he desire a noble task. Hindi po posisyon, kundi task. Ibig sabihin trabaho. So, dapat tayo ay naglilingkod, hindi after dun sa position. Therefore, an overseer or a leader must be above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-control, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not a violent, but gentle, not a quarrelsome, not a lover of money. So, yan, meron pong standard, meron pong character na dapat sinusunod. So, bilang leader, dapat tinitignan natin yung ating inside, yung ating sarili. Inaayos muna natin yung ating sarili. Bago tayo mag-ayos ng ibang tao, dapat ayusin muna natin yung ating sarili. Dapat maging trustworthy po muna tayo. People want to follow those whom they can trust. Dapat katiwa-tiwala po tayo. Ayan. So, leaders will live according to the standards they set. Number 1, the foundation effective leadership is trust. Dapat mapagkakatiwalaan po tayo. So, moreover, it is required of steward that they be found faithful. Ayan. So, dapat makita na tayo ay faithful. Yan, number 1 po yan. No, in 1 Corinthians 4 verse 2, no, makita sa atin na tayo ay faithful sa pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kasi kapag nakita sa atin na tayo ay faithful, tayo ay katiwa-tiwala. No? So, dapat mapag-ano po natin to, makita po sa atin, mapagtagumpayan po natin. Ito. Next, people trust leaders who listen to God and listen to them.
Ayan, napaka-importante po na ang isang leader o isang tagapanguna o naglilingkod sa Diyos dapat ay nakikinig sa Diyos. And at the same time, nakikinig din sa sinasabi ng kanyang mga dinidisciple o kanyang mga ka-churchmate. Ayan. In Exodus 19 verse 9, the Lord said to Moses, "Behold, I am coming to you in a thick cloud, that people may hear when I speak with you, and may also believe you forever." Ayan. So, pumakausap sa atin ng Diyos, at the same time, nakikinig sa atin yung tao. Kasi alam ng tao na tayo ay kinakausap ng Panginoon, ginaguide ng Panginoon. Nakikita yung Diyos sa ating buhay. Ayan po. So, ayan. Number 3, people trust leader who keep their commitments. Ayan, may isang salita. In Matthew 5 verse 34 to 37, I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Ayan, minsan nag-overpromise tayo, nagsasabi ng ating vows na hindi naman natin kayang panindigan. Ayan, so mas maganda, doon lang tayo sa kaya natin, no? At least, kaya nating i-commit, diba? So, yun lang po, no? Iba po kasi yung nagsabi po tayo ng promise, tapos hindi naman natin tutuparin, diba? Mawawala ng tiwala sa atin yung tao. So, dapat kung ano po yung sinabi natin, may isang salita po tayo. Next po, una, dapat ang leader ay nagbi-build ng trust, mapagkakatiwalaan. Next po, dapat ang leaders delegate. Ayan, dapat marunong siyang magbigay ng task ng trabaho na kung saan nakikita niya na isang specific na tao makikitaan ng potential o dun siya mas magagamit ng Diyos. Ayan. So, Moses' father-in-law, si Jethro, said to him, "What you are doing is not good. You and the people with you will certainly wear yourselves out. For the things is too heavy for you. You are not able to do it alone." So, ang ginawa po dito, nagpayo si Jethro kay Moises, hatiin mo from 1,000, from hundreds, from tens, para hindi ka nababurden. Kasi sa dami ng Israelites, daang libo, isang tao lang yung nagmamanage, medyo mabigat. So, napaka-importante na marunong tayo mag-delegate ng mga trustworthy people, no? Faithful, at the same time, filled ni Holy Spirit, malapit sa ating Panginoon. Ayan. So, minsan, ano ba yung magiging struggle sa pagde-delegate ng trabaho? Number 1, the following attitude and actions hinder effective delegation. Clinging to control. Minsan natatakot tayo, baka magkamali sila o baka mali yung gawin nila. So, yun, minsan yung natatakot tayo, gusto natin, we are in control pa rin dun sa task na binibigay natin. Hayaan po natin sila na magkamali. Kasi tayo po, with guidance, syempre, hindi naman papabayaan to the point na hahayaan mo na lang mapasama. Hindi naman po. Kasi po tayo, nung ginawa din natin yung isang bagay, for example, sa school, di ba po, may times din naman na nagkamali tayo, may times din naman nagkaroon tayo ng maling desisyon. So, hayaan din po natin sila. Gaya ng isang bata, no? Minsan nadadapa, hayaan lang natin silang bumangon, no? Matutunan yung resilient, no? Maging matibay at magkaroon sila ng decision making, no, sa kanilang buhay. Marunong silang magdesisyon, marunong silang maging matatag, no? So, importante to. Ayan. Number 2, delegating responsibility before people are properly equipped for the task. So, ibig sabihin, dapat yung ilalagay nating potential na tao sa isang posisyon, dapat nakikitaan natin na alam niya at
meron siyang potential dun sa task na binibigay natin. So, dapat malinaw na align siya doon sa task na gagawin niya. Ayan. Number 2, therefore, merong 4 na criteria sa successful na pagde-delegate ng trabaho. Una is clarity, na banggit natin kanina. Napaka-importante na dapat clear yung description or yung details na task na ipapatrabaho natin para hindi sila naliligaw at hindi sila nalalayo dun sa plano na o dun sa pinapagawa nating task sa kanila. Ayan, so clarity. Next is responsibility. The person must have genuine ownership of the task. Big sabihin, meron siyang accountability. No, kunyari, naglagay tayo ng isang leader dyan, o kaya worship leader, dapat kung nagkamali yung members niya, aakuin niya yun. No, i-own niya yun as team sila. No, mali ng isa, mali ng lahat. So, dapat marunong mag-take ng accountability sa sarili. May responsibilidad. Kaya niyang tayuan. Next is authority. The person must have the authority to fulfill the task. So, ibig sabihin, dapat ang ilalagay po natin una, trustworthy, faithful, 'di ba? At the same time, recognize ng church na trustworthy at alam natin na mayroong potential. Last, accountability. The person must be accountable to the one who delegated the task. Ayan. So, kung si pastor or si leader ang nagbigay ng task, dapat alam niya na mag-succeed man ako or mag-fail, accountable ako sa leader ko. Dapat ibigay ko yung best ko. No? So, yun. Napaka-importante po nun. So, leading with next generation leaders. So, ito, isa po sa mga ginagawa natin sa church, no? Sa internship class, pine-prepare natin yung next generation leader. Lahat po ng ginagawa natin as a leader right now is para dun sa next generation. So, paano ba natin sila ipe-prepare? Number 1, include them. Ayan. So, dapat hinahanda na natin sila. Dapat expose sila dun sa ministry o dun sa trabaho na kanilang gagampanan. Malinaw po sa kanila kung paano mag-serve kay Lord. Trust them. Ayan, pagkatiwalaan mo na syempre mayroon pa yung trial and error. Magsasucceed, may mag-fail, at merong tawag dito, may aalis, may babalik, madadagdagan. So, pagkatiwalaan mo. Especially trust God dun sa proseso. Hayaan mo na iproseso sila ng Diyos. Serve with them. Ayan, dapat makita nila na as leader, dapat tayo yung tagapanguna, makita sa atin yung paglilingkod. Na tayo mismo na naglilingkod, hindi lang may posisyon, kundi dapat makita sa atin na habang tayo ay nagiging leader, ginagamit natin yung influence natin to serve as many people as we can. Ayan. And number 4, father them. No? Ito na makita tayo na makita nila yung care sa atin. Makita sa atin na lahat ng ginagawa natin, kino-correct natin sila, inaayos natin sila para ihanda, no? Hindi para dapat ma-feel nila na kahit naghihigpit tayo, maramdaman po nila yung love, no? Hindi naman pwedeng pabayaan lang natin sila na na iwan natin yung responsibilidad sa kanila, ipasa lang natin. So dapat pine-prepare talaga natin sila, no? Meron talaga tayong care, kinakaibigan talaga natin sila, meron talaga tayong relationship, no, sa ating pine-prepare or next leader. Ayan. So, yun lang naman po ang ating sa mga taga-turning point, Bicol, yun lang naman po yung naging topic natin. Maraming salamat po and God bless po. Thank you.